Eto na naman tayo mga brad. Nagpaplano na naman para sa mga upgrades dito kay Dajo o yung aking Giorno. Hindi ko rin alam kung anong umpisahan sa dami ng pwedeng ikabit. Panggilid, suspension, brakes, tambucho. Ikaw brad, meron ka bang suggestion? Pag-usapan natin yan dito sa vlog na to mga brad. Let's go! Ayan, no, pambira maulan pa rin, no? Dapat magmamaralaki kami ngayon pero diretsong ulan mga brad, kaya hindi na namin tinuloy, no? Kasama ko ang MT-09ers ulit sapagkat ang ganda ng Marilaki namin last time, may pa-video pa oh. Anyway, welcome to this episode of the Daily Journal. Tagal nang nawala ng the Daily Journal natin mga brad. For this episode mga brads, nag-iisip akong i-upgrade na to si Dajo, no? Isip pa lang naman, wala pang pera. Siyempre, bago natin aksyonan, isipin muna natin mabuti, di ba? Ano kaya ang una nating gagawin kay Dajo? Kasi ang daming upgrade dyan eh. Di ba? Upgrade ng makina, brakes, suspension, rims, gulong, di ba? Ano pa ba? Biled. Tingin ko di na magbabiled kasi may huli yun eh. Huliin tayo. Bawal yun eh. In general, bawal talaga yun. Siyempre, meron tayong pinagtatanungan na kabrad natin sa LTO tsaka HPG, no? Para safe tayo, di ba? Para kapag huliin tayo, walang mahuli. Pag huliin, walang mahuli. Aray ko. Di ba? Para wala nang aberya. Kasi ang hassle kaya pag mahuli ka, fine ka pa, babayad ka pa, di ba? Alam, mag-stop muna tayo dito. Magre-raincoat na ako kasi pumapatak-patak na. Better safe than sorry, boss. Buti na lang dala ko lagi itong aking raincoat, ang Hevic raincoat. Para sure lang, di ba? Kasi pumapatak eh. Mahirap na, baka maulit na naman yung kahapon na sa traffic kami tapos nagre-raincoat. At least pag ganito, kahit wag muna nating itali, ganyan na lang muna. Wag itali, wag i-zipper. Ang tingin ko una kong gagalawin mga brad is yung suspension muna siguro, para less hassle sa biyahe, alam mo yun. Lalo na pag pagod ka na sa opisina. Tapos, di ba, pag pauwi ka na, matatagtag ka pa, mapapagod ka pa. May nagsabi sa akin sa rear suspension is ano daw, Pro Fender. Maganda daw yung Pro Fender eh. Tapos prinisyohan na ako nun dati, nasa 14,000 ata. Mahal din eh, no? Ay mga scooter, hindi rin biro yung mga gastusan dyan eh. Kaysa mag-all-ins tayo, 25,000 pambira. Kung maganda naman yung Pro Fender, why not, diba? Yung sa harap, JVT ata yun. Kaso ayoko ng carbon eh. Naka-classic scooter, tas carbon. Parang di siya tugma. Para sa akin ha, para sa akin lang yan mga brads. Tapos, after ng suspension, wait lang, bago natin tapusin yung suspension, baka may masuggest kayo mga brad na mas maganda or magandang suspension sa harap na hindi carbon, o baka may hindi carbon na JVT, hindi ko sure. Basta ayaw ko muna mag-all-ins hanggat di nakakapag-all-ins ang mga kuya ni Dajo. Baka magtampo na una yung mga yun eh. Comment down nyo lang mga brads yung mga upgrades na suggestion nyo, no? Hindi susunod ko dyan siguro yung panggilid. Magpanggilid tayo. Uunahin natin yung panggilid, 160cc. Tingin nyo, parang gusto ko na rin mag 160cc. Hindi naman sa gusto ko mag racing dito, no? Wala lang, gusto ko lang. Tsaka nakikita ko kay Kenji Moto ba yun? Kenji TV. Mukhang goods naman yung 160cc sa kanya. May napanood lang kasi ako na sabugan ng makina. Hindi ko alam kung ano unahin ko, yung 160cc o suspension. Baka 160cc muna kasi nasa 15 mil din yun. 15 mil parts pa lang, wala pang labor. Tingnan natin. Wala pa naman tayong budget eh. Pinagpaplanuhan pala natin, pinag-iipunan at pinag-iisipan. Dahil hindi birong gastos yon. Sipin mo, yung 160cc pa lang tsaka yung suspension 30k na. Pambira, saka makapulat ng 30k. Sabihin mo sa akin, punta ako doon. Sarap pala pumasok ng alas 7. Hindi traffic. Well, traffic pero mas kokonti. Nag-counterflow na yung ambulansya kasi sobrang traffic dito sa part na to eh. Abutin niya na siyam-siyam.
Minsan 10-10 pa. After ng suspension, ang babanatan natin ay gulong, syempre. Gusto ko ihuli yung gulong para, 'di ba, yung rims. May nagugustuhan akong rims yung 5-spoke, yung parang star. Kaso, dami ko na nakikita na gano'n. Ako pa naman, mas gusto ko yung wala akong kapareho. Gusto ko rin yung spoke wheels na pang scooter, pero wala pa ako nakikitang gano'n. Kaya ko siya gusto kasi wala pa ako nakikitang gano'n. Pang classic talaga yun Pero parang hindi siya bagay sa scooter, no? And ano kaya magandang kulay para kay Dadjo maliban sa itim? Kasi itim na yung stock niya Tingin ko gold, no? Beige tsaka gold. Parang bagay naman siya. O kaya bronze. Bronze, oo. Beige tsaka bronze. Pero anong itsura ng kakabit natin, di ba? May mga suggestions kayo dyan, mga brads. Comment down again. Gusto ko lang makita yung mga feedback ng mga brad ko. Anong mas maganda. Maliban doon, sa mga nasabi ko mga brad, syempre yung rim kasama na dyan yung gulong, di ba? Ano pa kaya yung mga pwede nating i-upgrade kay Dadjo? Tingin ko di ko na siya ilo-lowered, no? Flat seat hindi na rin siguro kasi titigas yung upuan Lalo na ginagamit ko to paminsan-minsan sa Marilaki. Sarap din kaya mag-scooter, bakit ng Marilaki? Lalo na siguro kapag naka 160cc na tayo, mga brad kong tuuna May enjoy ko rin kasi dati kami ni Miss Jejabel nagkamplema kami sa Impanta. Pambira, sagad na yung piga, pero 60 lang yung takbo. Paano? Punong-puno si Dadjo, puno yung compartment, tsaka meron pa dito sa gulay board. Pambira, panalo talaga. Side mirrors, masaya naman ako sa side mirrors ko. Hindi man siya ganun kalaki, hindi rin naman siya ganun kaliit. O nga pala, may mga nagtatanong ng intercom ko, Sena 60S. Hindi ko ma-explain kung gaano kaganda. Pag na-experience mo siya, doon mo lang siya madi-differentiate. Kasi hindi kagaya ng pagkain Pag sinabi mong masarap talaga, maalat, ganyan. Madi-describe mo matamis, ganyan. Sa tunog, paano mo i-describe yun? Buong buo? Ano yun, paminta? Tingin nyo, magpalit tayo ng kulay. Maganda naman yung kulay niya, beige. Di ko alam ano ang tamang pronunciation dyan. Tanyo, palag-palag din no? Palag-palag din to si Dadjo. 125cc Ano pa ba ang pwede nating isalpak? Yun lang. Kamuti. Aray mo, kuya. No? Ba't kaya ganun mga brad, no? Gusto natin lagi nauuna, no? Unahan mag-green, ganun. Alam mo yun? Huli si kuya. Yari siya. 5,000 din yun. Kaya yung mga NCAP na yan, sa totoo lang, maganda yan mga brad. Para madisiplina tayo mga riders, di ba? Ang dami ko nakikita online na nagre-reklamo. Pero sa totoo lang, naging very maluwag lang yung gobyerno natin sa ganyan, pagpapatupad ng batas trapiko, no? Sa ibang bansa, pambira, huli agad yan. Dito sa atin, hindi sanay ang tao na nahuhuli kaya nagre-reklamo. May nakita nga ako, pambira, 2 million yung fine niya. Pambira, medyo nakakapagtaka, ba't ganun kalaki? Pero pambira, ganun na ba kapasaway yung mga tao, no? Umabot ng 2 million yung fine niya. Siguro baka may anomaly doon, pero baka hindi rin. Kasi yung mga nagmumotor dito sa atin, pambira, talagang di ba? Hindi mo rin masabi. Kaya mas maganda na lang talaga, sundin natin yung batas trapiko para may kaayusan. Para sa atin din naman yun Wala na akong maisip na upgrades mga brad, no? If may maisip kayo na upgrades dyan, tulungan nyo naman ako, no? Kahit na wala pa tayong budget sa ngayon, mapaghandaan na natin, no? Dahil maulan, mga brad, pag-usapan na rin natin yung brakes, no? Hindi ko na banggit yun kanina, di ba? So, tignan natin kung ano yung mga pwede nating pag-usapan tungkol sa preno. Kasi, dati naman, siguro mga 2 weeks, 3 weeks pa lang si Dadjo. Nasubukan ko na yung preno niya. May taxi na biglang nag-stop, no? And di na naman ako pinahiya. As in full brake yun mga brad. Di naman ako dumulas or whatever. Kaya satisfied ako sa brakes nito. Yun nga lang, kapag tayo ay nag 160
maapektuhan yung brakes. Kasi syempre mas lalakas na siya, 'di ba? So kailangan natin ng mas malakas na preno. And karamihan din ay nahihinaan sa brakes ng Giorno. Noong una naman nahihinaan din ako, pero nung piniga ko siya, yung talagang sudden stop, doon mo mapapatunayan yun eh. Okay yung brakes. And surprisingly, kumagat naman siya. Kahit na wala siyang ABS, hindi niya ako dinulas. Talaga nag-stop din siya. So, itong si Dadjo, wala siyang ABS, pero meron sila yung tinatawag na combi brake. Ang pagkakaintindi ko sa combi brake, yung sabay siya magpipreno kahit na isa lang yung pigain mo. Tapos meron siya itong parang handbrake, no? Hindi ko lang muna tawag dyan eh. Pero pag incline, di ba? Tapos sa traffic, laking tulong yan. Minsan may daan dito sa Metro Manila or dito sa Manila, may mga daan dito na mataas din eh, or pababa. Tapos syempre, pag nakapreno, makangalay ka, di ba? So, magandang use to. Hindi ko lang sure kung ano yung talagang tawag dyan eh. Alam niyo, pinakapaborito kong part ng Giorno, yung kanyang compartment, mga brad. Napakalaki, pambira. Kasya dyan ang large na helmet. Yung typical large helmet. Tapos makapaglagay pa ako ng raincoat, makapaglagay pa ako ng konting tools, ng tire inflator. Isipin mo, ganun kaluwag. Na-try ko na yan before kasi dati lagi ko nang nilalagay ng helmet dito sa scooter. Kasi yung kapatid ko minsan sumasabay, minsan naman si Miss Jejabel, minsan naman ibang babae. Joke lang. Diba? So, maganda yun Kaya malapad yung niya, yung katawan niya dahil dun. Tapos yung gulay board niya din, okay din yung space. Tapos, ang alam ko 5 liters to, yung Giorno. Actually, yung isang full tank ko nito mga brad, maabot ng 2 weeks pag office bahay lang. Ngayon, tingin ko di naman na natin magiging problema pag nag 160 tayo, no? Well, lalakas siya sa gasolina, pero tingin ko naman hindi siya mauubos agad. Kasi alam ko yung mga NMAX nasa ilang litro ba yung mga yun? 5, 6, 7, ganyan. Sa mga naka 160 dyan mga brad, comment nyo naman yung inyong fuel consumption. May nagtatanong sa akin dati, no? Bakit daw hindi ako nag-Vespa? Ba't ako nag-Giorno? Kung classic lang din naman, mas maganda yung Vespa. Actually, nakatry na rin ako ng Vespa, no? Yung Vespa ni Neo, si Luna. Ganda, actually maganda Vespa sa totoo lang mga brad. Kung ako tatanungin, maganda siya. Kaso nangihinayang ako pang araw-araw yung Vespa kasi alam mo yun, Italian na scooter. At saka syempre, yung maintenance nun, no, mas mabigat kumpara sa Japanese. Yun actually yung selling point sa akin, mas mura yung maintenance ng Japanese. Although sabi naman sa akin ni David, hindi naman daw siya nahirapan sa maintenance ng Vespa. Hindi naman daw pinasakit yung ulo niya, ganun. So parang kino-consider ko din mag-Vespa. Maganda siya actually, ang ganda ng power delivery niya. Hiramin natin ulit yun, tapos i-vlog natin yung Vespa ni Miyamoto. Sa mga hindi pa nakakita ng Binis Mall, ito yung harap ng Binis Mall. Ayan. Yung stock tires nito mga brad, okay din naman siya. Hindi naman ako nakakaramdam ng nadudulas ako ganun. Kahit na may angkas. Kasi tatanda ako, nagbiyahe kami ni Miss Jejabel. Walang problema mga brad. Actually, ang sarap dalhin nito. Medyo sumasakit lang yung likod ko pag mahaba na yung biyahe. Anyway, mga brad, pauwi na tayo, The daily Giorno, naging nightly Giorno na. Since gabi na mga brad, gusto kong pansinin yung ilaw nito. Napakahina. Tapos ang taas pa ng headlight, no? Kasi nga, classic. Ganyan naman talaga yung mga headlight ng mga classic. So, napakahina. And, yan yung pinakauna ba? Hindi ko matandaan. Pero, essential na upgrade natin ilaw talaga. I remember, yung nagbiyahe tayo ng Pangasinan nung break-in nito ni Dadjo. Wala tayong ilaw pa uwi. I mean, meron, stock, pero walang MDL. Kaya, pagdating ko ng Dagupan, ito talaga yung una kong trinabaho. Pakabit ako ng MDL kasi kailangan niya talaga. Alam mo yung mahina na, tas ang taas-taas pa. At least may MDL tayo, may added tayo mga brad, added lights, which is very very helpful naman. And we're almost home mga brad. Tapusin ka natin dito kasi puro traffic na makikita nyo.
If may mga suggestions kayo sa mga upgrades na naiisip nyo na hindi ko nabanggit na meron kayo na hindi ko rin naisama, mga brad, comment down nyo na lang dyan mga brad kung tunay para naman magka-idea ako, no? Para maisama natin sa pinag-iipunan natin. At alam nyo na yan, lagi ko sinasabi sa inyo mga brad, sa mga matagal na nating kasama, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!